Ginawala ko sa buwang, guys. Hindi sa kanaman siya 17. Gadibog-libog na kukunin buwang ka. Winawala-wala ako guys kasi pinakain ng expired. 44 pa. 5 minutes pa. Ikain. Ito ka na sila doon na para mainitan ka. Bye. Sponsor guys. Buwang. Hi guys, nasa main square ako. Happy Sunday. Papasok pa ako. Hala, 13 minutes. 11:44 pa yung train. Punta muna tayo dun sa gusto kong bumili ng prutas. Four minutes. Bibili mo tayo ng fruits. Ay, close na. May pasok kasi ako guys. Pero yung inaantay ko yung train. May pasok po tayo. Ayan guys, nakabili na kami. Ang dami na niyang dala. 8 euro ya. 8 euro yung nabayaran niya sa mga gulay. Ang isda, ulo ng salmon, 8 euro. Ayan guys. Ulo ng salmon ba yun? Oo, ulo. Ulo ng salmon. Wala na, yung mais oh. Yung market nila guys. Nagkampay lang sila. Muuri na tanong. Dili, katong suka Ay sas. Mauna nang nang kulang dahil ni mo. Uwi na kami, nakabili na siya. Yes! Madami na, pero Nakakuha na siya. natakot ako kasi iba, euro kasi. Kinukuha niya kasi guys yung parang Kina-convert. kina-convert niya sa Pilipinas. So pag andito na kayo, wag niyo nang i-convert kasi mas stress kayo. Pero mura na yung pinangbilihan namin ha. May tag euro, mga 1 euro na lang, 2 euro lang. Doon kami sa mga mura lang. Basta hindi ka lang naman maarte dito, mabubuhay ka. Char, oy. Uwi na kami pa. Bibili kami ng soy asin, no? Asin na lang at saka soy sauce. Hello, ang bata. Tuyo, di ba? Tapos suka. Ano nga to ulit tan? Ha? Ano nga to ulit? Katernikov. Cutter ni Coop. So ayan guys. Pauwi na po ako. Nag-antay ako ng train. So yun. Galing tayo ng market. Tapos galing ako ng bangko. Mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung kahalagahan ng insurance dito sa Croatia at yung sa family doctor po. Kasi nagkaroon po tayo ng unting problema pero at least naging okay na ako ngayon. So nakalib pala ako ngayon ng 4 na araw gawa ng may nagka-stiffneck ako na konektado sa shoulder ko. So ayun, tapos para akong nilagnat bigla.
Tapos di ako nakatulog. Actually, jumuti ako. Tapos yun, nakiusap ako sa amo ko na hindi ako masama yung pakiramdam ko, kaya sabi ko pwede ba akong umuwi. Tapos yun, pinayagan naman nila ako. Tapos pumunta ako sa doktor ko. Good thing is nakahanap talaga ako ng doktor ko. So yan talaga yung pinaka kuhaan nyo dito pag sa health nyo po, kasi alam natin na malayo tayo sa family, so kailangan din nating ingatan yung ating health, kasi walang tutulong sa atin dito sa ibang bansa kundi yung sarili natin. Kahit may lagnat na nga tayo pa rin yung gagalaw para sa sarili natin, kaya ingatan din natin yung sarili. Tapos maghanap talaga ng family doctor para in case of emergency kagaya nito, yung mga hindi mga inaasahang pangyayari, makapunta ka agad doon. Tapos yun, pagpunta ko kasi naka-register na ako doon. Paano pala ako nakahanap ng doktor? Sa friend ko po, bali sumama kasi ako dati sa friend ko na may doktor, tapos yung parang nagkasakit din siya ba, tapos yun sabi ko pwede mo ba akong i-refer sa doktor mo, kaya yun good thing talaga nakahanap ako. So more than 2 years po, kasi hindi natin alam yung mga pangyayari, yung mga emergency ba, so kailangan mo talagang maghanap ng doktor. Tapos ayun, thankful din ako na pagpunta ko doon is hindi na ako masyadong tinanong ng doktor. Sabi ko parang may naipit na ugat dito sa liig ko na konektado dito sa shoulder, which is hindi ako masyadong makagalaw ng maayos gawa, at ayaw ko ring mag-erratic rest po yung health ko, na magtrabaho pa rin ako, baka lalong lumala ba. So yun din yung kinuan ko talaga, na nagpaalam ako sa amo ko na hindi masama yung pakiramdam ko, kasi nung kinagabihan po, yung first day okay pa, yung pagpangalawang araw parang nilalagnat na ako. Tapos ang sakit ng nagkonekta na siya sa shoulder ko. Tapos yun, sabi ko na magpaalam na lang ako sa amo ko. Good thing is mabait din sila pagkuan dito about sa health. So ayun, umuwi ako. Tapos pasalamat din ako kasi malapit lang din sa tinatrabahoan ko yung hospital, or yung hospital na doktor kung saan ako nakapag-register. So yun, nilakad ko umaga yun, pero bumalik ako ng gabi, ay hapon pala, kasi panghapon yung doktor ko. Tapos yun, bumalik ako ng alauna, pumunta ako mga 9 AM, pero iba yung doktor doon. So kailangan ko yung doktor ko talaga yung makausap ko. Sabi ng naka-assign doon na yung parang nurse, na assistant nurse, na panghapon pa po yung doktor mo, bumalik ka na lang ng mga alas 2. So bumiyahe ako ng alauna kasi malayo-layo din kami sa yung hospital na yun. So yun, alas 2. Tapos thankful din ako kasi binigyan din ako agad-agad ng kuan ng doktor na hindi ako papasok. Tapos babalik ako doon pagkatapos ng 4 na araw para i-check up ako kung may kuan ba siya, may anong tawag mo, positive feedback yung nangyari sa kamay ko. Pero okay na, okay na ngayon. Ito na lang yung parang masakit siya unti, yung pag nakahiga ako ba, mahirap gumalaw. Pero yung shoulder ko nawala na po. Tapos niresitahan niya ako ng parang ointment lang yun. Tapos yung binayaran ko 9 euro. Tapos pahinga lang yun, pinahinga ko lang talaga yung katawan ko, yung parang nabigla siguro sa pagtatrabaho, yung sa mabigat siguro yun ba, yung parang nabigla ko siya
na ipit yung ugat, pero thankful pa rin at is okay na ako ngayon.